Ang templo ni Artemis sa Efeso ay isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo. Isa itong malaking templo na inialay kay Artemis, ang Griyegong diyosa ng pangangaso, ilang, at pagkamayabong. Matatagpuan sa lungsod ng Ephesus, modernong Turkey, isa ito sa pinakamalaki at pinakamagagandang templo ng sinaunang daigdig. Mga pangunahing katotohanan, konstruksyon, ang templo ay unang itinayo noong mga 550 BC ni Haring Croesus ng Lydia at dinisenyo ng mga ang arkitekto ng Greek na si Chersiphron at ang kanyang anak na si Metigenes. Ito ay muling itinayo ng maraming beses, lalo na pagkatapos na sirain sa pamamagitan ng panununog noong 356 na BC. Sukat at istruktura, ito ay isang napakalaking istruktura, mga 115 metro ang haba, 55 metro ang lapad, at sinusuportahan ng 127 mga haliging marmol, bawat isa ay may taas na 18 metro. Ang templo ay pinalamutian ng detalyado ng mga eskultura at mga relief. Pagkasira, ang templo ay tanyag na sinunog ni Herostratus, isang lalaking naghahanap ng katanyagan, noong 356 na BC. Ito ay itinayong muli ngunit kalaunan ay nawasak muli sa panahon ng isang pagsalakay ng Gothic noong 262 AD. Sa paglipas ng panahon, ang mga guho nito ay na-scavenged para sa mga materyales sa pagtatayo. Ang templo ni Artemis ay naaalala sa kadakilaan nito, ngunit ngayon ay ilang mga haligi at mga guho na lamang ang nananatili sa arkeolohikong lugar malapit sa Ephesus. Ang mausoleum sa Halicarnassus ay isang monumental na libingan na itinayo para kay Mausolus, ang Persian satrap gobernador ng Caria, at ang kanyang asawa at kapatid na babae Artemisia II, sa lungsod ng Halicarnassus, modernong Bodrum, Turkey. Nakumpleto ang istruktura noong mga 350 BC, pagkatapos ng kamatayan ni Mausolus, at naging napakatanyag na ang salitang mausoleum ay tumutukoy na ngayon sa anumang engranding libingan. Mga pangunahing katangian, disenyo, ang mausoleum ay isang kahangahangang timpla ng mga estilo ng arkitektura ng Greek, Egyptian, at Lycian. Ito ay humigit kumulang 45 metro, 148 talampakan, ang taas at nakatayo sa isang hugis parihaba na plataporma. Dekorasyon, ang istruktura ay pinalamutian ng mga detalyadong eskultura at mga relief na nilikha ng ilan sa mga pinakadakilang eskultor na Greek noong panahong iyon, kabilang ang Scopas. Ang mga estatwa ng mga tao, mga leon, mga kabayo, at mga Diyos ay inilagay sa kabuuan. Arkitektura, ang gusali ay nahahati sa 3 bahagi, ang base, na isang malaking hugis parihaba na plataporma, ang gitna, na binubuo ng 36 na mga haligi ng Ionic, at ang tuktok, kung saan tumaas ang isang step pyramid sa itaas ng colonnade. Sa ibabaw ng pyramid ay isang engranding eskultura ni Mausolus at Artemisia na nakasakay sa isang karwahe. Pagkasira, nabuhay ang mausoleum sa loob ng humigit kumulang 16 na siglo hanggang sa ito ay mabigat na napinsala ng sunod-sunod na lindol noong panahon ng medieval. Noong huling bahagi ng ika-15 siglo, karamihan sa bato nito ay ginamit muli ng Knights of Street. John of Rhodes upang patibayin ang Bodrum Castle. Legacy, bagamat hindi na ito nakatayo, ang mausoleum sa Halicarnassus ay itinuturing na isa sa 7 wonders of the ancient world, hinahangaan sa engranding sukat nito at kagandahan ng arkitektura. Ang ilang mga labi ng mausoleum ay ipinapakita na ngayon sa British Museum sa London. Ang Colossus of Rhodes ay isang higanteng tansong estatwa ng Diyos ng araw na si Helios, na itinayo sa isla ng Rhodes ng Greece noong mga 280 BC. Nakatayo ito ng mga 33 metro, 108 talampakan, ang taas, na ginagawa itong isa sa pinakamataas na estatwa ng sinaunang mundo. Itinayo upang ipagdiwang ang tagumpay ni Rhodes sa isang pagkubkob. Ang estatwa ay sumisimbolo ng lakas at pagkakaisa. Nawasak ito ng isang lindol noong mga 226 na BC, at bagaman ito ay gumuho, nanatili itong kamangha-mangha sa sinaunang mga ulat. Ang Colossus ay isa sa 7 wonders of the ancient world. Ang Parola ng Alexandria, na kilala rin bilang Pharos ng Alexandria, ay isa sa 7 wonders of the ancient world. Ito ay matatagpuan sa maliit na isla ng Pharos, malapit sa lungsod ng Alexandria sa Ehipto. Ang Parola ay itinayo noong panahon ng paghahari ni Ptolemy II Philadelphus, 283 hanggang 246 BCE,
upang tulungang gabayan ang mga mandaragat ng ligtas sa abalang daungan ng Alexandria, isa sa pinakamahalagang lungsod sa sinaunang daigdig. Mga pangunahing katotohanan, taas, tinatayang mayroon nitong ay nakatayo sa pagitan ng 100 at 130 metro, 330 hanggang 430 talampakan, na ginagawa itong isa sa pinakamataas na gawa ng tao na mga istruktura sa mundo sa loob ng maraming siglo. Konstruksyon, ang Parola ay itinayo gamit ang malalaking block ng maliwanag na kulay na bato at may 3 tier, a square base, isang octagonal middle section, at isang cylindrical na tuktok kung saan makikita ang beacon. Sa pinakatuktok, mayroong isang estatwa, posibleng kay Zeus o Poseidon. Beacon, ang Parola ay may pagon sa tuktok na naglalabas ng liwanag, at sa gabi, ito ay magpapakinang ng liwanag gamit ang isang malaking tansong salamin upang ipakita ang sikat ng araw sa araw, at liwanag ng apoy sa gabi. Pagsira, ang Pharos Lighthouse ay nakaligtas sa loob ng maraming siglo ngunit malubhang na pinsala ng sunod-sunod na lindol sa pagitan ng 956 at 1323 CE. Sa huling bahagi ng medieval na panahon, ito ay bumagsak at kalaunan ay nawala sa kasaysayan. Sa modernong panahon, ang arkeolohiya sa ilalim ng dagat ay nagsiwalat ng ilang labi ng mga bato ng Parola sa daungan ng Alexandria. Pamana, ang salitang Pharos ay naging kasing kahulugan ng Parola sa maraming wika. Bukod pa rito, ang lighthouse ng Alexandria ay naging simbolo ng lungsod at isa sa mga pinaka-iconic na istruktura ng sinaunang mundo.